Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,953 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ang pag-usapan po natin today ay balik po tayo dyan sa Maynila, no? Dyan sa nasasakupan ni Yorme Isko Moreno. Kamakailan lang ay talagang meron pong isang congressman na nagngangalang Joel Chua na talagang binabatikos si Yorme Isko Moreno at binabatikos din po si Vice President Sara Duterte. Tila bagang nangaapi ng katauhan, nangaapi ng tao na para bang walang naitulong sa kanya ang tao. Pero nga po napapabalita na naging congressman po siya dahil po sa tulong ni Yorme Isko Moreno at hindi po pinatakbo ang isang taong gustong tumakbo nung nakaraang eleksyon. Kaya nga naman po, nagtataka din po tayo bakit po ganito ang ugali ni Joel Chua na talagang parang tila bagang ayaw patakbuhin si Yorme Isko Moreno bilang mayor ng Maynila at tsaka inaano po parang siya po parang sinasabi na si Yorme Isko Moreno ang may utang na loob sa kanila at talagang parang pinagtaksilan sila ni Yorme Isko Moreno. Pero kung talagang iisipin mo na wala po kasi ang Maynila, no? Dumilim ang Maynila, may mga serbisyo pong hindi nagampanan ang leadership ng Maynila, no? Madumi po ang Quiapo, madumi po ang Maynila. Baha dito, baha doon, diyan sa Pedro Hill, diyan sa Quiapo, diyan sa Intramuros, napakadumi ng Intramuros, napakadumi ng Maynila. Siyempre wala pong choice, wala pong choice ang Yorme Isko Moreno kung hindi po tumakbo. No? Dahil po diyan, meron po makakalaban na si Joel Chua. Akala nga po natin ang makakalaban niya ay si Mocha Uson. Kaya lang naman, dapat naman talaga palang tumakbo na konsihal si Mocha Uson at later on na siguro tumakbo bilang congresswoman. Ang tatakbo pong congresswoman diyan na inaasahan po nating mananalo pagdating ng halalan, pagdating ng eleksyon ay walang iba kung hindi ang kapatid, no? Kapatid ng Vice Mayor Yul Serbo, no? Ito ang pangalan si Apple Nieto Rodriguez, isa pong konsihal, no? Kakandidato para sa congressional seat ng District 3 ng Maynila, si incumbent councilor Apple Nieto Rodriguez, no? Ano kaya masasabi ni Vice Mayor Yul Serbo at sino po ang susuportahan niya? Ang kanyang kapatid na kadugo o si Joel Chua na kapartido niya? Dahil po nanumpa na bilang bagong miyembro ng Action Democratico Party noong Huwebes, September 19, 2024. Si Nieto Rodriguez ay kapatid ng aktor at current Manila Vice Mayor na si Yul Serbo na running mate naman ni Manila Mayor Hani Lacuna sa idaraos na halalan sa Mayo 2025. No? Alam niyo po ba, sa Oktubre 1 hanggang Oktubre 8, magfa-file na ng candidacy sa national candidates at local candidates, no? Nanumpa na si Rodriguez sa harap ni Isko Moreno, si Yorme Isko Moreno, ang dating alkalde ng Maynila at pangulo ng Aksyon Demokratiko, at ni Chia Atienza, ang co-host ng morning show ng PTV4. Yan. Okay? Ang problema nito, si ano po ba, ang pangalan nito, si Apple Rodriguez, no? Apple Nieto Rodriguez, sino naman po ang susuportahan niya bilang Vice Mayor ng Maynila, no? Si Chia Atienza ba o kaya si Yul Serbo na kanyang kapatid? Siyempre, alam niyo po ba yan? Siyempre, kapatid ang susuportahan niyan. Huwag na po tayong mag-epokrutuhan. Issue sa mga residente ng Maynila ang paglipat ni Nieto Rodriguez sa partido ng Isko dahil si Yul ang Vice Mayor ng Lacuna, no? Sina Isko at Lacuna ang mahigpit na maglalaban sa mayoral race sa Maynila sa eleksyon sa Mayo 2025. Si Atienza, running mate ni Isko, ang makakatunggali ni Yul, no?
Ito pa, may mga bali-balita pa na marami rin po tatakbo dyan sa Maynila, no? Ito, ang pangalan nito, si Sam Versosa ay tatakbo rin pong mayor, no? Dahil nga po naman matagal na nag-iikot, bumibisita sa burol ng mga patay pero parang hindi bagay at namamahagi ng tulong sa mamayan ng Maynila ang negosyante at Dear SB host na si Sam Versosa. Pero hindi po ito nag-aanunsyo tungkol sa posisyon na pinupuntiryan niya, no? May mga haka-haka gaya ni Isko at Lacuna, kakandidato rin si Versosa na alkalde ng Maynila. May kinalaman din umano sa pagtakbo niya mga lumitaw na billboard na may nakasulat na sino ka ba, Sam Versosa? Legit ka bang taga Maynila? No? Ay, nako, magkano kaya ang gastos ng mga ito? No? Sa isang panayam din, sinagot ni Sam ang issue, di umano isinilang at lumaki siya sa Maynila. Yun pala yun. Sinabi rin niyang may bahay sila sa Sampaloc, Manila hanggang ngayon, kaya walang dahilan para pagdudahan ng pagiging lehitimong residente niya ng Maynila. Pwede, no? May dapat questionin din ito dahil nga naman, bakit ngayon lang siya lumalabas, no? Si Sam Versosa, no? Ayan, may business na siya pero in the past, hindi naman siya lumalabas at talagang nagdideklara na taga Maynila siya. Kaya kung yung question din ng mga katauhan ng mga tao dyan sa Maynila, bakit ngayon ka lang umaanunsyo? No? Ito, si Yorme Isko Moreno naman talaga ay isang talagang legit na taga Maynila at talagang siya po ay talagang nandyan sa Maynila at talagang taga Maynila at magsisilbi sa Maynila, napaganda niya ang Maynila, di po ba? Hindi kung ikukumpara natin kay Mayora, Hani Lacuna, ay masasabi nating halos walang nagawa si Mayora, Hani Lacuna, at talagang si Yorme Isko Moreno ang karapat-dapat na maging mayor ng Maynila. No? Ay, tingin ko, sasang-ayon kayo sa akin, no? Kahit hindi po yung mga taga Maynila na katulad ko, may mga nagbabatikos po sa atin, bakit hindi ka taga Maynila? Sinasabi mong may nagawa. Dahil nakita nga po natin, no? Naramdaman natin, nakita po natin, nung dumadalaw tayo dyan sa Maynila, nagtatrabaho tayo dyan sa Maynila, nakikita natin. Nung mayora na, nagtaka tayo, bakit gano'n? Madilim, no? Bakit ngayon? Napakadugyot, no? Bakit ngayon, ang dami pong mga homeless na nag-iikot-ikot dyan? Bakit ngayon, marami pong nasusunugan? No? Bakit ngayon, marami pong mga sakuna? No? Bakit ngayon, may mga ganyan pong mga bagay? No? Kaya nga po, hindi po tayo magtataka na talagang gusto ng mga katauhan, ng mga taga Maynila, na pabalikin na si Yorme dahil sa mga nararanasan nila sa panahon ni Mayora Hani Lacuna. Okay, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.